Kung gusto niyo pong matapos ang issue na 'to, yun po yung the best. Makipagkita si Dave sa mga manalastas, pag-usapan lahat, then settle the issues. Alright, so isa na naman pong bagong video at upload ang aking isi-share sa inyo, no? Ito po ay may kinalaman doon sa naging post, no? Itong si Sir Steven Montialto. Dahil dami yung mga posting ngayon. And this is after parang mag-live si Daisy, no? Napansin ko lang, no? Kasi nag-live si Daisy, si Lovely Daisy. And I'm not sure, but for him to mention estafa doon sa kanyang post and explaining why there should be an estafa case, iniisip ko, maaari isa ito sa pwedeng ikaso nila kuno sa mga Manalastas family. And marami siyang mga mention, no, doon sa kanyang post. So ito po yung bibigyan ko ng reaction sa content ko na po na ito. And kung kayo po ay may knowledge or nakakaintindi regarding dito sa gusto ko no, na ikaso laban sa Manalastas, please share it on our comment section and para maintindihan po ba natin kung may katotohanan po ba ang kasong ito. Ito po ay babase ko lamang sa aking opinion at sa aking mga nababasa. Hindi po ako lawyer, hindi po ganun kaalam ang aking knowledge about laws, especially the staffa. But I'll try my educated, no, opinion na i-share sa inyo. So same thing po kung kayo po ay medyo may kinalaman or may alam about sa ganitong uri, no, ng kaso, please help us understand by sharing your comment on our comment section and subscribe na rin po kung bago pa lang kayo sa aking channel. And doon sa aking mga subscriber na ngayon ay nanonood sa aking mga content, maraming salamat po. Matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagsabihang fake news. Okay? So, katulad ng nasabi ko, yun po yung pag-uusapan natin. And actually, after siguro nakatawag ng pansin sa kanya yung mga naging comment ng ibang taong kumu-question, no, dito sa ginawa ni Mr. Stephen, sinamahan niya na rin po ng explanation of what is estafa. So yan po yung dalawang bagay nating bibigang pansin sa video ito. Okay? So umpisahan na po natin. So simulan po natin dito, no, sa post niya. Kagabi to, bago ako matulog. Hindi kasi maganda pakiramdam ko kaya maaga ako natulog kagabi. So ito yung naging post niya kasi nagkaroon ng content itong si July Paunil. Pare-pareho sila ngayon. Bakit yung mga yan na binabalikan ninyo? Ayaw nyo na sa amin? Bakit sila na? Kalingap na ang binabanatan ninyo Ayaw nyo na sa Tekram? O medyo hirap kayong maintindihan yung puntong aming sinishare sa inyo? Inuulit ko, no? Sa inyong lahat, Sir Stephen, kung gusto niyo pong masettle itong 2.7 million ninyo, ako po ay nag-o-offer na maging parte, no, sa meet up, no, sa pagkikitang muli ng Manalastas at ni Dave kasama ang iyong mga kasamahan para po masettle na yung 2.7 million na inyong hinahabol, no? Pinag-uusapan po namin 'yan, hindi po namin binabaliwalayan. Ang inyo pong lingkod ay nakailang content na diyan at nagkaroon na rin po ako ng live asking uh, all of you, no, na mga nakasuporta kay Dave, na willing po ako
na sumama, no? Maging part ng inyong pag-uusap kung kayo man po ay natatakot na pumunta ng Candaba dahil sa sinasabi ninyong baka kayo dahil teritoryo yon at baka kung anong gawin sa inyo ng manalastas, no? So para po matigil na itong 2.7 milyon na hinahanap ninyo at maisoli din po lahat ng mga pag-aari ni Dave na inyong sinasabi. No, inuulit ko po yung panawagan ko. Hindi po ako nagmamagaling dito para lang po ipakita sa inyo na kami po ay sincero sa pagsasabing gusto na rin namin na matapos yung issue ninyo about kay Dave at kay Tekram. Okay, inuulit ko lang po yun. Pero habang wala kayong sagot, well, asahan nyo po na kami ay sasagot sa mga ganitong bagay. No? Bilang pagpapakita po na ang ilan sa inyong mga sinasabi mukhang kulang sa sustansya para aming paniwalaan. Opinion po yan, Sir Stephen Montialto. Okay, so balikan natin tong post niya. July Paunil, nagpakita ka lang sa iyong pagkabayas at kabobohan. Istapakish yan. You're transferring money from a minor which is not your money without the presence of any immediate or related members of the family of the minor and even a lawyer that will allow a witness within the transaction that millions amount of money, that's not thousands only. Okay, yan ang sabi ni Sir Stephen Montialto. First of all, no, yung pera po ay pagkakaalam ko is a joint account. Kaya nga kasama si Dave sa pag-withdraw ng 2.7 na yan eh. Di po ba? And it was done in a bank. We need draw. Di ba? Which means everything was cleared. Okay, walang problema. And who do you think po, Sir Stephen, ang immediate or related members of the family ni Dave na pwedeng sumama sa kanya? Nanay niya? Nasaan? Bakit? In the first place, paanong nakita ni Dave, ay ni Tekram si Dave sa Divisoria? Oo, sabihin na natin, hindi pa rin natin pwedeng alisin yung pagiging biological mother ni Nanay Apple kay Dave. But those money na nasa account ni Dave or ni Tekram comes from the sponsors na nagtiwala kay Tekram na yun ay kanyang pangangalagaan. So basically, no? Si Tekram ang guardian, ang immediate guardian ni Dave during that time, sir. Sabihin mo, walang papel. Yes, of course, but the videos, the messages, the transfer of money was done under the supervision of Mr. Ramil Manalasta. Sir, I'm not saying this is enough, no? Or this is illegal under our laws, but yan po yung pagkakaintindi namin at pwede pong yan ang gamiting panglaban na Tekram na ang magiging testigo po ay yung mga sponsor na nagpadala. Okay, sabihin na natin may mangilan-ngilan na pwedeng mag-against but numbers will talk kapag yan po ay tipinush, no? Kung yan po ay ikakaso talaga. Yun po ang pagkakaintindi ko kahit sa inyo mga audience. Correct me if I'm wrong. If tama po ba yung pagkaka-analyze ko. Okay? So, lawyers is, I don't think, kasi nangyari yan sa loob ng isang premises na all legal matters ay siguradong na-check. Kaya imposibleng yan ay kakailanganin pa ng attorney. Pakiramdam ko lang, tingin ko lang po ha, kasi lahat naman yan eh. Bangko po yun. And our banks follow all legal rules pagdating po sa paglalabas ng pera. Di po ba? Yan po ay simpleng analysis lamang ng taong medyo sabihin na nating nakakaintindi ng basic about sa batas. Now, because of
this at may mga question, isa na po ako doon sa mga nagtanong, may nilabas siya, no? Kung ano ba ang ibig sabihin ng estapa. So ito po, sa kanya rin ang galing to eh. Ito, no, from the what is estapa case in the Philippines. Actually nakita ko na to, hindi ko lang to isinama sa posting ko, but it's good, no? Para ma-share ko rin yung aking understanding regarding this. An estafa case in the Philippines refer to the crime of swindling or defrauding someone through deceit or false pretense, leading to a financial loss or damage. No? Niloloko mo yung tao. So, in short, no? Nangloloko ka. No? Swindling ang tawag dito sa atin. Elements require are deceits, a false representation, and resulting damage or prejudice to the victim. The crime is defined under the revised penal code and can be committed through various methods, including the use of false manifestations or including someone to believe a false statement. Penalties of estafa depends on the amount defrauded, with larger amount leading to more severe penalties, including syndicate estafa or scheme involving 5 or more people. So dito pa lang po no sa definition niya, no, it requires a deceit. Niloko ba si Dave? Diba? Sinama nga si Dave sa bangko para mag-withdraw. No? A false representation and resulting damage or prejudice to the victim. Ano yung naging damage? No? Minor si Dave, sir, during the time na withdraw yung pera. So, guardian is needed. And Tekram is a person na pinagkatiwalaan, no? He was tasked by the sponsor, no, to oversee that money na pumapasok sa account nilang dalawa. Diba? Alam ko it's a joint account ni Tekram at saka ni Dave. So paanong pumapasok doon yung estafa? No, correct me if I'm wrong kung sila ba ay joint account ngayon. Kasi alam ko kaya siya sinama. No, dahil sila yung signatory diyan sa pagkukuha ng pera na yung pag-withdraw. No? And mayroon pa rito, example, what estafa, definition, then element, or kasi dito sa example, no? Although marami pa to, example of estafa, false representation claiming to be the owner of property that isn't yours, which is hindi na papasok dito si Tekram. Kasi part siya ng owner noong pera na yon. Misappropriation of funds. Ay, ang pera naman ay na kay Tekram pa. Di ba? May live sila niyan na sinasabi nila na yan, perang yan ay hawak nila. Di ba? Sabi pa nga ni Nanay Jack. So, paano po papasok yung sinasabi ninyong estafa against no sa manalastas if you are giving the idea that this is part of the case na isasampan ninyo sa manalastas. Di ba? Paano papasok to? Ang layo po, doon pa lang sa definition niya, no? Hindi niloko si Dave. Paano siya niloko? Kasama siya. At pumirma siya. Di po ba? Bakit pa po kayo maghahanap ng guardian or relatives, no? Kaya nga po napunta kay Tekram si Dave. Di po ba? Dahil kung kanino siya nakikitulog, kung kanino siya tumitira nung siya ay nakita sa Divisoria. Sir, hindi niyo po napanood yun? Di ba? Bakit gusto niyo pong panoorin uli kung paano nagsimula ang Tekram Dave tandem? So, tumayo ng guardian, inaampun na nga si Dave, di ba?
Oh, kayo po mismo, sir, alam ninyo na si Dave, ang guardian niya ay si Tekram. Oo, hindi pa sila legally, no? Hindi pa siya si Dave ay hindi pa legally adopted. Pero yung sponsor na nagbigay ng pera or naipon niya sinasabi niyong 2.7 ay joint, no, money of several sponsors. And this sponsor ay nagtiwala kay Tekram na siya ang mag-iingat doon sa perang binigay para sa future ni Dave. So sa mata ng mga sponsor, si Tekram ang kanyang guardian, no? So, kung testigo ang pag-uusapan, sir, sigurado o marami ang magtitistigo na papayag yan na yung pera ay kunin, no? Kahit na sabihin na natin nasa batas din na once binigay mo yan, wala ka ng pakialam, no? May mga ganung batas daw, I'm not too sure, na once you binigay mo na, nasa may-ari na yung ah, ang bahala na ang may-ari kung saan niya gagamitin yung pera. Yun nga lang, sa case kasi ni Dave, minor siya. Kaya si Tekram ang magsisituit na yung pera ay nagagamit sa tama. No, sir? Yan, sir, ay idea lamang, no, ng isang taong medyo nakakaintindi how this estafa works. No? Hindi po ako abogado. So, kung kayo man po ay mayroong mga gustong i-share, please leave it on our comment section. No? At ang higit sa lahat, sir, no, ina-announce sa live, may live ang manalastas, si Tekram at ang asawa niya, na yung pera ay nasa kanila. Ang hinihingi lang nila ay makipag-usap ng maayos si Dave para hindi lang po yung pera yung maibalik, pati yung mga gamit, alahas, damit, at yung mga ilang pares ng sapatos. No? Ang kailangan lang ni Dave ay magpakita sa manalastas sa huling pagkakataon. Bakit, sir, hindi yon ang inyong pagpukusan? No? Para wala na po kayong ganing-ganito. Kasi kahit na isampa niyo po itong kasong ito, malaki po ang laban ni Tekram na siya ay mapapawalang sala. No? Hindi po ako nagsasalita bilang abogado. At hindi po rin ako abogado. Okay, ako po yung nagsasalita base, no, doon sa mga pangyayari, no? Kaya pwedeng hindi pumasok sa estafa ang manalastas or si Tekram. No, sir? Bakit hindi kayo mag-focus na tayuhan, no, sir, yung mga kasama ni Dave dito sa Pilipinas na pumunta na lang sila sa Manalastas at ako po kasama ng ibang mga kaibigan ko, vlogger din, ay sasamahan sila to ensure their safety. No, sir? At payuhan niyo rin po sila, sir, na magkaroon ng video coverage. Mas maganda po na may video para po yan ay maging matibay na ebidensya if ever something happened to them. Di ba, sir? Tama naman ang punto ko, sir, di ba? Kesa po makinig kayo diyan sa sinasabi ng inaalagaan yung si Dave na huwag i-video. Sir, kayo mismo alam nyo, no, Stephen, na ang buhay ni Dave ay umiikot sa social media. Paano ba natin sila nakilala? Paano nyo nakilala si Dave, sir? Bakit hindi kayo doon mag-focus? Rather than creating these kinds of post na marami po, no, na nakakaintindi hindi lang sa community ni Tekram, kahit sa ang community or kahit sinong ah, tao, no, ay kayang isipin na hindi po papasok ito sa sinasabi ninyong estafa. Dahil wala pong tinatakbo or
or kinuhang pera si Tekram kay Dave. Ang pera po ay nasa kanya at ang perang yan ay kailangan mapag-usapan dahil hindi po natin alam. Unang hindi natin alam kung ano yung coverage ng 2.7 million. Yan ba ay from 2020 until 2025? Di po ba? At sino-sino pong tao ang nag-ambagan? Kung kinukuha nyo man yung inyo, yung parteng inambag ninyo, pag-uusapan pa po yun, di ba? Alam nyo naman, sir, na yun yung tamang proseso, di ba? Kaya nga, bakit hindi nyo hikayatin, no, si Dave na pumunta na lang ng Candaba at bakit kayo natatakot? Ano ang kinakatakot ninyo? Kayo mismo, sir, di ba? Kahit papano nakilala nyo ang Manalastas family. May tendency po ba silang manakit? No? Kaya nga po mas magandang isuggest ninyo diyan sa mga taong nakapaligid kay Dave na magkaroon ng video. Kung pwede ngang i-live para, di ba? Talagang real time yung nangyayari. At kayo mismo makikita ninyo in real time. Di ba, sir? Kesa po yung mga ganito. You're just making it worse. Dahil kung hindi tayo magsisettle into closure at kayo po ay magpo-post ng mga ganito, isa po ako sa patuloy na magko-content para po i-share yung aking opinion about sa mga ganitong pangyayari, sir. Sir Stephen. No? So, I don't think so. No? Yun yung aking pananaw bilang isang taong sabihin na natin may konting idea how Stapa works and based din po dito sa explanations na inyong shinare. Kaya kung ako sa inyo, Sir Stephen, and the rest of taong nakaalalay ngayon kay Dave, mag-focus po kayo into solving this issue, closure po, at ako po ay willing na mamagitan or maging kasama ni Dave para makipagkita sa Manalastas. Yun po ang panawagan ko bilang vlogger, bilang ama, kapareho ni Tekram, nararamdaman ko yung nararamdaman. And hindi ko rin po isang tabi yung nararamdaman nyo bilang ninong. Pero kung gusto nyo pong matapos ang issue na to, yun po yung the best. Makipagkita si Dave sa mga Manalastas, pag-usapan lahat, then settle the issues. Willing po ang Manalastas na makipagkita at maayos. Ano po ba ang sama na sa huling pagkakataon, pakiusapan nyo lang naman si Dave? Di ba? Na makipagkita for the last time. No? Kay Ramil para magkaroon ng closure yung issue nila sa lahat ng mga inyong sinasabi. Okay? Huwag niyo pong mamasamain, Sir Stephen Montialto. Ito po ay opinion lamang. No? Na maaaring mali, na maaaring may konting katotohanan. Okay? So, yun po, yung gusto kong i-share sa content ko na to, and sana mayroong mga tao na may alam legally about batas, about dito sa estafa na to. I'm not saying na ito po yung kasong isasampa, no? But for Mr. Stephen to post this, we might, baka, kuno, maaari, parte ito ng kanilang kasong pwedeng, sa tingin nila, isampa sa Manalastas family. Okay? So, yun lang po. At maraming salamat sa inyong muling pagsama sa akin dito sa content ko na to. And matuto pa tayo mag-fact check para hindi pa tayo mapagsabihang fake news.